Magandang araw mga tol at December 30, dalawang araw na lang mga kapatid at 2024 na. So ang balita, nabibigyan natin ng reaction video ngayon ay ang walang katapusang sigalot sa West Philippine Sea dahil eto mga tol no, ang sabi ng China ay hindi daw nila babaliwalain ang anilay paulit-ulit na panghahamon ng Pilipinas sa South China Sea mga tol. No, kung bakit natin 'to bibigyan ng reaction video mga tol dahil dito pa lang sa title no na ating panonoorin mula sa News 5 itong balitang 'to no. Ang Pilipinas daw ang paulit-ulit na naghahamon sa South China Sea batay sa China no at sabi ng China yan biruin nyo. Doon pa lang makikita nyo na talaga kung paano nila binabaliktad ang sitwasyon mga kapatid no. So ito panonoorin natin to mula sa News 5 at meron pa isang balita no mula sa CNN. Ang Pilipinas ay hindi naman daw papatinag sa pasaring ng China. So eto mga kapatid, samahan lang ninyo ko pero bago natin to simulan, syempre hinihikayat kita baka hindi ka pa nakakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel mga tol. Matatapos na ang 2023 no? Samahan ninyo ako mga kapatid kung gusto nyo yung mga ganitong klaseng reaction video o commentary. Mga insights ko naman, no, personal opinion ko sa mga balitang nababalitaan natin ngayon at pwede tayo magkwentuhan, mag-usap sa pamamagitan ng comment section sa ibaba. Huwag na natin patagalin to mga tol. Eto mula sa News 5, panoorin na natin to mga kapatid. Iginiit ng China na hindi nila binabaliwala ang anilay paulit-ulit na pangahamon at pangaharas ng Pilipinas sa South China Sea. Kita niyo yung sinabi paulit-ulit na paghahamon at pangaharas ng Pilipinas sa South China Sea mga kapatid. 'Di ba? Hindi ka ba maiinis doon sa mga bagay na yan mga tol? Tayo daw yung haharas sa kanila. Tayo yung nambubulas sa kanila mga tol, no? Paulit-ulit na panghahamon at hindi daw nila babaliwalain. Ano? China hindi babaliwalain ito mga kapatid, hindi babaliwalain ang anilay paulit-ulit na panghahamon ng Pilipinas sa South China Sea. Anong masasabi mo diyan mga tol? Kung ikaw ay isang Pilipino at araw-araw kang nakakapanood ng mga balita na tungkol sa ginagawa ng China, pagpapadala nila ng napakaraming barko, every time na meron tayong resupply mission, hinaharang nila tayo, binabangga nila tayo, binobomba ng water cannon, tapos pagdating sa report, hindi daw nila binabaliwala ang pangaharas natin sa kanila. Mga tol, ay nako, bang papapaniwala ka pa ba sa mga pro-China? No? Balikan natin ng onte. Anilay paulit-ulit na pangahamon at pangaharas ng Pilipinas sa South China Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Defense Ministry ng China, bukas naman silang resolbahin ang mga hindi pagkakasunduan sa pamamagitan ng mga dialogo at konsultasyon. Pero hindi raw nila ipagwawalang bahala ang umano'y paulit-ulit na provocation at harassment. Basahin natin mga tol, basahin natin. China is always committed to resolving differences through dialogue and consultation and making joint efforts to maintain maritime stability. But we will not turn a blind eye to the Philippines' repeated provocations and harassment. Mga kapatid, hindi natin alam mga tol kung ano ba pwede nating itawag sa mga tol? 'Di ba? Ikaw mismo. No, comment ka sa baba mga tol, anong masasabi mo? Araw-araw natin halos binibigyan ng reaction video, commentary ang ginagawa ng China sa Pilipinas, 'di ba? Napakabait ng Pilipinas. Yung iba nga ang tawag nila sa AFP natin, mga tol, mga duwag na 'di ba? Nababasa ko yung mga comment ninyo, duwag na ang tawag ninyo sa AFP natin kasi hindi pumapalag mga tol. Nagre-react lang tayo kapag halimbawa doon sa may Scarborough mga kapatid, 'di ba? Yung BFAR natin namimigay ng regalo doon sa mga mangingisda, binoba nila ng water cannon. Aba, tayo pa pala nagpo-provoke at naghaharas doon, no? Tapos yung resupply mission natin doon sa BRP Sierra Madre, nagdadala tayo doon ng mga supply para sa mga sundalo doon. Hinaharang nila tayo, hinahabol, shadowing, 'di ba? At bobombahin ng water cannon. Aba, tignan mo naman 'to. But we will not turn a blind eye to the Philippines' repeated provocations and harassment mga tol. Anong masasabi ninyo dyan? Ako, di natin alam talaga kung may sapak sa ulo tong mga to eh. Di ba? Tuloy natin. Ng Pilipinas.
Hinimok din ng China ang Amerika na itigil na ang pakikialam sa issue sa South China Sea. Ihinto na raw ng Amerika ang pagbibigay suporta sa Pilipinas. Bagkus sa ipagtanggol ang regional security sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon. Wala bang pwedeng manawagan sa China, no? Oy China, gumising na kayo sa katotohanan. Napawalang bisa na ang inyong claim dyan nung 2016 pa. 'Di ba? Nakapirma naman kayo sa UNCLOS eh. 'Di ba UNCLOS na nga nagsasabi na may 200 nautical miles ang Pilipinas dyan, EEZ, Exclusive Economic Zone. Kailan nyo ba irerespeto ang international law? Bakit hindi nyo na lang tigilan yung ginagawa ninyo dyan, mga tol? No? Ay nako, matatapos na taon pero meron pa rin talaga mga baliktad ang isip. Tapos may mga pro-China pang mag-aano dyan, magtatanggol dyan. Ine-exercise lang daw ng China ang kanilang maritime rights, ang kanilang sovereign rights, mga tol. Diba? Bilang isang Pilipino, mga tol, nakikita natin yung effort ng gobyerno natin na i-push yung claim natin dyan na hindi natin nakita nung nakaraang administrasyon, mga tol. So ngayon dito sa administrasyon ni PBBM, di ba, nagdadagdag tayo ng mga assets, sinusuportahan na ngayon yung panawagan ng PCG na dati hindi natin naririnig. Hindi nga natin alam dati na nag-e-exist si Jay Tarriel. Di ba? Pero ito mga tol, kailangan lang natin maging happy, no? Kailangan lang natin maging happy, hindi natin kailangan mamaya mauna pa tayo dahil sa high blood natin, di ba? Hindi natin kailangan na masyadong magwala, magalit mga tol. Hindi natin kailangan gawin 'yon. Iasa na lang natin 'yan sa gobyerno natin kung ano ang kanilang magagawa. Pero dito mga tol, kailangan natin maging aware, no? Kailangan natin magising. Kasi baka yung iba sa inyo hindi pa nakakapanood ng ganitong klaseng mga balita, bigla kang makakarinig ng mga pro-China magsasabi na ang laki ng inaitutulong ng China rito, which is true mga tol. Pero pag sinabi nilang walang kasalanang ginagawa ang China dito sa West Philippine Sea, ako dapat talaga nakakanood ka ng mga ganitong balita mga tol para hindi ka basta-basta nadadala, no, ng mga kwento ng mga pro-China. Pangtugon dito ang gobyerno ng Pilipinas. Pero una nang iginiit ni AFP spokesperson Medel Aguilar na hindi tayo ang nagsisimula ng gulo lalo't mga barko ng Pilipinas ang hinaharang at binobomba ng tubig ng China. Ayan mga kapatid, ay kita nyo yung ganong klaseng pagsasalita, 'di ba? Yung ganong klaseng pagsasalita, hindi daw sila magbubulag-bulagan o hindi daw nila babaliwalain yung ginagawa ng Pilipinas sa China. Mga tol, kumbaga sa baliktad 180 degrees yung pagkakabaliktad, 'di ba? Ganong katindi sila mambaliktad ng kwento, mga tol. Grabe, no? Eto mula sa CNN Philippines, pakinggan naman natin tong balitang to. Ang sabi naman ng Pilipinas, 14 hours ago, no, hindi daw magpapatinag o hindi nagpapatinag sa mga pasaring ng China. Tignan nga natin kung paano tutugon ng Pilipinas. Malinaw para sa Pilipinas kung sino ang tunay na gumagawa ng mga agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Tama. Ito ang naging paninindigan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa mga magkakasunod na pasaring ng Beijing at paninisi sa Pilipinas sa paglala ng tensyon sa rehiyon. Sana ma-interview si Senator Robin, no? Sana ma-interview si Senator Robin. No? Senator Robin, anong masasabi mo doon sa sinabi ng China na hindi daw sila magbubulag-bulagan, no? Hindi daw nila babaliwalain ang paulit-ulit na provokasyon ng Pilipinas o panghaharas ng Pilipinas sa China. No, ano kaya magiging sagot ni Senator Robin doon, no? Ano kaya sa tingin ninyo mga tol, no? Iginiit ng National Security Council o NSC na saksi ang buong mundo kung sino ang gumagawa ng bullying at Tama. intimidasyon sa tuwing may maritime patrols at resupply mission ang Pilipinas sa sarili nitong exclusive economic zone. Hindi rin daw gumagamit ang Pilipinas kailanman ng laser, water cannon, panggigit-git at dangerous maneuvering sa West Philippine Sea. Yun nga di ba? Napakalinaw mga tol. Ewan natin kung saan humuhugot ng lakas at tapang ng apog itong bansang to mga tol para sabihin na ang Pilipinas daw ang nagpo-provoke at naghaharas sa kanila. Inaharas daw natin ng China mga tol. Pero eto, sabi nga ganito ni Jonathan Malaya, National Security Council Assistant Director. Diba? Hindi tayo gumagamit ng water cannon. Hindi tayo nagde-dangerous marubi nung haharang sa kanila. Kasi bakit natin sila haharangin? Kahoy lang yung natin, bangka natin.
Pero mo paano haharasin ng bata ang isang mama? Kasi ganun ang paano haharasin ng mouse ang isang cat? O paano haharasin ng bata ang isang mama? 'Di ba? Ganun na sila mga tol, ang lalaki. Dun tapatan pa lang ng Coast Guard, 'di ba? Wag na nating idamay pa yung resupply boat natin. Coast Guard to Coast Guard na lang mga tol, 'di ba? Yung pinakamalaking Coast Guard natin kasing laki lang din nung regular Coast Guard nila. Napakalalaki ng mga barko nila mga tol. Tapos na ginagamit nating resupply mission, mga kahoy lang. Sabi nga para less provocative nga, sabing ganun ng AFP natin eh. Minsan nga naaano na tayo sa AFP natin dahil sinasabi natin, kailan ba kayo papalag? Kailan ba kayo tutugon? Di ba? Ginaganyan na tayo ng China, hindi pa kayo pumapalag. Di ba ginaganon nga natin minsan yung AFP natin, mga tol. Tapos bigla-bigla makakarinig ka ng pagsasalita ng China na hindi daw nila babaliwalain ang paulit-ulit na provokasyon ng Pilipinas at harassment ng Pilipinas sa China. Grabe no? Ang tindi. Ang tindi nila. Sa isang social media post naman, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Jay Tariela, na mananatiling mapagmatyag ang bansa laban sa bullying. Bolta naman ni Armed Forces Chief General Romeo Bronner, dokumentado ang lahat ng mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Hindi po totoo yun, because kitang-kita naman natin sa mga video. Yun na lang po, tignan na lang po natin yung videos, yung mga pictures, they speak for themselves. At Yes, hindi mo na kailangan magpaliwanag pa, General Romeo Bronner, AFP Chief. Kasi malinaw naman sa sikat ng araw yung mga video, no? Na hindi naman talaga tayo ang nagpo-provoke at nangahara sa kanila mga tol. Eng-eng na Pilipino na lang talaga. Kung meron mang Pilipino dyan ang maniniwala doon sa sinasabi ng China, nako, muwi ka na dun sa inyo. makikita po natin kung sino yung talagang gumagawa ng mga illegal, aggressive activities, actions dito sa West Philippine Sea. Hirit ng China, Pilipinas ang gumagawa ng mga mapangahas na aksyon sa West Philippine Sea para magmukhang biktima. Such behavior is very dangerous and extremely unprofessional. The China Coast Guard took necessary enforcement measures in accordance with law, which were totally justified and legitimate. We will not turn a blind eye towards the Philippines' repeated provocations and harassment. Sa isang report din ng Chinese state media, Tindi, kapal ng apog, tigas ng muka. pumalag din ang Beijing sa posibilidad ng joint patrols sa pagitan ng Pilipinas at France o Pilipinas at India. Una nang iginiit ng France at India na ang pinaigting na defense at military cooperation nila sa Pilipinas ay para mapanatili ang rule of law sa rehiyon. There is a political will to strengthen the bilateral relationship in the field of defense. It's kind of natural to be more concerned, and we are particularly concerned when there is a risk under international law. Countries have a responsibility to behave in a manner that contributes to stability, and larger countries have a larger responsibility. Dagdag pa ni Commodore Tariela, ang pakikipagtulungan sa ibang mga bansa ay para mapanatili ang balance of power sa rehiyon at mapigilan ang mga illegal na aktibidad ng ibang bansa. Tristan Udalo. 'Di ba? Kung ako ang defense secretary mga kapatid, halimbawa Gibo Chodoro mga tol. Matatawa na lang ako diyan eh. 'Di ba? Matatawa na lang ako kasi sila niloloko na lang nila sarili nila mga tol eh. 'Di ba? Parang ka nakikipagtalo sa isang baliw. Niloloko na lang nila sarili nila mga kapatid, 'di ba? Sabihin ba naman nilang paulit-ulit natin silang hinaharas. Kawawang-kawawa na nga kalagayan ng Pilipinas dahil sa pinaggagawa nila, hindi nga tayo pumapalag eh, 'di ba? Hindi nga tayo makapagpatayo ng tawag dito ng istruktura natin doon dahil hinahadlangan nila yung pagdadala pa lang natin ng mga ng mga pagkumpuni doon sa doon sa BRP Sierra Madre, hinaharang na nila eh. Yung pagtatayo lalo pa kaya kung magtatayo na tayo ng istruktura doon And tingnan mo itong mga video. Sino ba dyan ang nagawa water cannon? Kaninong barko ba yung nasira? Dahil sa water cannoning, di ba? Oh. Tapos tayo pa yung nangaras. Sarap ang sarap pagkakaltukan no? Ikaw bilang isang Pilipino, mga tol, ano masasabi mo dito sa balitang to? Dito sa binigyan natin ng reaction video, mga tol. Comment ka na lang sa baba, no? Happy New Year sa inyo lahat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.